isang Mistborn, subalit agad din itong tinapos ni Beru. Sunod-sunod na tinatapos ni Beru ang lahat ng Mistborn na kanyang makita, mapaloob man ito ng building o kaya sa labas, at kahit sa ibang building ay tumungo siya para ubusin ang lahat ng tao na naging halimaw. Pagkatapos noon ay bumalik si Beru kung nasaan si Suho at sinabi nito na matagal na silang hindi nagkita ng anak ng kanyang master na si Jinwoo. Bumalik sa alaala ni Suho ang nakaraan tungkol kay Beru kung saan madalas niyang ginuguhit ang mga Shadow Soldier, at sa kanyang pagtingin ay nakita niya si Beru kung saan nakapang babysitter ito at naluha dahil na-touch daw siya sa ginawa ni Suho. Sa pagdilat ni Suho ay pinakitang nasa loob siya ng hospital at sobrang nag-aalala sa kanya ang kanyang tito na si Jinho kung kahit magtatala daw siya ng bodyguard para kay Suho. 2 araw na ang nakalipas at balitang balita sa TV ang nangyaring kaguluhan sa Korean University dahil na-discover nila na ang Mistborn ay kayang mag-inject ng infection para maging halimaw ang mga tao. Ang Hunter Association ay nahuli sa pagpapadala ng Hunter sa pinangyarihan at nang dumating ang mga Hunter ay nakita na lamang nila na patay na ang lahat ng Mistborn sa hindi malamang dahilan. Wika ng isang testigo na ang mga Mistborn na nasa kanyang harapan ay bigla-bigla na lamang sumabog, at nang pinatay ni Suho ang TV ay nasabi niya na gaya ng kanyang akala ay hindi siya nananaginip. Higit daw sa lahat ay na-awaken siya bilang isang tao na kayang mag-level up at napatanong siya kung paano siya nakaligtas sa kabila ng pinsalang kanyang natamo sa laban. Biglang sinabi ni Beru na siya ang dahilan kung bakit nawala ang Mistborn na mga basura, at binati niya muli si Suho dahil matagal na silang hindi nagkita, at naiyak muli ito dahil sobrang laki na raw ng ating bida. Natulala si Suho dahil unti-unti nang bumabalik ang lahat ng kanyang memories tungkol kay Beru dahil noong bata raw siya ay kasama niya ito sa araw-araw kung kahit paano niya raw ito nakalimutan. Galing daw si Beru sa kabilang dimension upang makita si Suho, at muling tanong ni Suho kung bakit niya kasama ang mga shadow sa kanilang bahay noong siya ay bata. Sa kanyang pagkakaalala daw ay hindi ganito kaliit si Beru noon, at sagot ni Beru na ito ang epekto ng labis na paggamit niya ng mana sa pagtawid niya ng dimension, pero sobrang nakakamangha daw ang original niyang itsura. Sinasabi daw ng system na isang private grade si Beru kung kahit nainis ito dahil tinatrato lamang siya ng system ng ganito kahit dati siyang martial grade na sundalo. Sa malabang daw ay si Beru din ang dahilan kung bakit gumaling agad si Suho, at sagot nito na kahit hindi halata ay isa siyang magaling na healer. Ang layunin niya raw kung bakit bumalik siya sa Earth ay upang tanggalin ang seal ni Suho, pero hindi niya akalain na matatanggal ito ng pusa ng bida. Tanong ni Suho na ang seal daw bang tinutukoy ni Beru ay may kinalaman sa kanyang panaginip, pero sagot ni Beru na totoo daw ang lahat ng naranasan ni Suho noon dahil mas malakas ito dati noong sila ay naglaban. Kinulong daw ng Shadow Monarch o ng kanyang ama ang kanyang kapangyarihan pati na din ang kanyang memorya upang maranasan ito ang normal na pamumuhay. Gaya daw ng kanyang nasa isip ay may kinalaman si Beru sa pag-alis ng kanyang ama, pero sagot ni Beru na hindi lumayas ang kanyang master dahil nagpunta lamang ito sa kalawakan. Tanong ni Suho kung ano raw ba ang ibig sabihin ni Beru, at sagot nito na si Jinwoo ay pumunta ng kalawakan para sa tigmaan laban sa mga nilalang na gustong sakupin ang kanilang mundo. Pinagtatanggol daw ni Jinwoo ang kanilang mundo laban sa Itarim na siyang mga Panginoon sa kalawakan dahil nagpapadala daw ang mga ito ng kanilang mga apostol para sa lakayin ng kanilang planeta. Habang si Beru daw ay patungo sa Earth upang makita si Suho ay marami siyang pinatay na mga halimaw sa kanyang paglalakbay, at ang katotohanan daw na nagpakita ang mga gate at mga halimaw ay impluensya ng digmaan sa kalawakan. Tanong ni Suho kung kasama daw ba ng kanyang ama ang kanyang ina dahil sabay silang nawala noong araw na yon, pero sa pagsagot ni Beru ng hindi ay naalarma ito dahil nawawala si Mami Cha at maaari daw na naglagay ng patibong ang mga apostol of Itarim sa kanilang mundo. Wika ni Suho na ang Itarim daw pala ang dahilan kung bakit hindi makabalik ang kanyang magulang, at tanong ni Beru na gusto raw bang makita nito ang kanyang magulang, at tugon ng bida na oo naman daw dahil ilang taon na siyang namumuhay ng mag-isa. Isa lamang daw ang paraan para mangyari yun, wika ni Beru, dahil hindi raw makakauwi muna si Jinwoo dahil sa tigmaan, pero kaya daw iligtas ni Suho ang kanyang ina pagkatapos nitong lumakas. Kaya naman habang hawak niya ang susi ay niyaya niya si Suho na sila ay magpa-level up kung kahit isang quest ang nagpakita kung saan kailangan ni Suho na patunayan ang kanyang sarili sa loob ng Shadow Dungeon. Ito ang susi ng Shadow Dungeon kung saan kailangan ni Suho na itutok ito sa kanyang shadow, at nang ito ay kanyang ginawa ay lumabas ang isang gate, at sinabi ni Beru na pumasok na daw si Suho upang maibalik niya ang lahat ng dati niyang kapangyarihan. Hanggang ngayon daw ay hirap pa ring paniwalaan ni Suho ang tungkol sa digmaan laban sa mga Panginoon o sa kanyang ama na isang Shadow Monarch, pero kung makikita niya raw muli ang kanyang magulang sa pamamagitan ng paglakas ay kailangan niyang mag-level up. Naalala ni Beru ang sinabi sa kanya ni Jinwoo na kailangan niyang pumunta ng Earth para tanggalin ang seal ni Suho dahil maaari daw na nakarating na ang mga Itarim sa kanilang planeta kung kaya't kailangang matanggal na ang seal ni Suho para maprotektahan nilang dalawa ang mundo. Hinahayaan daw ni Jinwoo si Beru na magdesisyon ayon sa kanyang sarili
depende sa mga mangyayari at sa isip ni Beru na kung ganun daw pala ay mananatili siya sa tabi ni Suho upang makita niya ang paglakas ng bida. Sa pagpasok nila sa loob ng gate ay sinabi ni Beru na ito raw ang lugar ng mga patay kung saan walang living things ang pwedeng makapasok nang walang pahintulot ng may-ari. Pinakita na ang kasalukuyang itsura ng Shadow Dungeon kung saan ibang iba na ito sa dati na tila ba napaglumaan na lamang nito na lugar. Sa isip ni Suho na parang napaglumaan na lamang ito na city pero sa hindi malamang dahilan ay pamilyar ang kanyang nararamdaman dito. Biglang nagpakita ang system kung saan sinabi nito na kailangan ni Suho na makaligtas sa loob ng 4 na oras at wika ni Beru na kailangan maging maingat ni Suho. Biglang pinakita ang isang halimaw sa kanyang itaas kung saan dali-dali itong sumugot, subalit binigyan lamang ito ni Suho ng pagsipa at nasabing nagulat siya sa nangyari. Ito ang tagapagmasid ng mga goblin at nasabi ni Beru na sa malamang ay may kasama ito na malapit kung kaya't nasabi ni Suho na kailangan niya itong ligpitin bago pa ito makapagtawag ng kasama. Huwag daw magpadalos-dalos si Suho, wika ni Beru, pero sagot ni Suho na wala daw color ang pangalan ng halimaw kung kaya't maaaring parehas lamang sila ng lakas or mas mahina ito sa kanya. Kaya naman inatake niya ang kamay nito upang makuha niya ang palakol, sabay hinampas niya ito sa ulo upang magresulta ng kanyang kamatayan. Ang halimaw daw na mas malakas sa kanya ay may color ang pangalan pero bigla silang nagulat dahil isa pang goblin ang nagpakita kung saan nagtawag ito ng kasama. Ngayon ay nagpakita na ang mga goblin na may color ang pangalan kung saan nahati ito sa dalawang klase at wika ni Suho na tutulungan naman daw siya siguro ni Beru pero sagot ni Beru na kahit gustuin man niyang tumulong ay wala siyang magagawa sapagkat nasa malayo si Jinwoo ay hindi siya makapag-replenish ng mana. Kung mangingialam daw siya sa laban, ang karanasan na makukuha ni Suho ay tiyak na malaki ang mawawala at sagot ni Suho na sinasabi daw ba ni Beru ngayon na wala itong pakinabang. Kaya naman sinubukan ni Suho ang kanyang skill na Ruler's Authority kung saan kinuha niya ang palakol sa ulo ng goblin sabay pinangatake ito sa mga goblin na papasugod sa kanya. Ito daw pala ang kanyang skill dahil tila ba may invisible siyang mga kamay at isang pana ang kanyang naiwasan dahil inatake siya ng isa pang goblin. Ibabalik daw ni Suho ang pana na kanyang natanggap at bullseye talaga ang pagkakatama nito sa halimaw. Namamanga si Beru dahil madaling nakapag-adapt si Suho sa mga nangyayari dahil ang pagkasilang daw nito ay parang isang legendary hero sa lumang kwento dahil madali lamang nitong nagagamit ang Ruler's Authority na minana niya kay Jinwoo. Subalit ang kapangyarihan daw na to ay may layunin na wasakin ang lahat kung kaya't sagabal lamang ito sa mapayapang mundo na meron dati, subalit sa pagdating ng Apostle of Ethereum sa Earth ay ito na ang magsisilbing liwanag na tutulong sa mga tao. Sa pag-level up ni Suho ay naisip niyang 10 kilo ang bigat lamang na kayang buhatin ng kanyang skill at isang goblin ang nagawa siyang saksakin sa likod pero binigyan ito ng suntok ni Suho ngunit ngayon ay napapalibutan na siya ng mga kalaban. Galit na ang leader ng mga goblin sa mga nangyayari at ngayon ay nasa 160 na lamang ang HP ni Suho at sa pagbunot niya ng patalim agad niya itong binato patungo sa mga goblin, subalit hindi lamang isang goblin ang kanyang target dahil target niya din pala ang pinuno. Nagawang masangga ng leader ang binato ni Suho at mas lalo daw siyang ginaganahan kapag alam niyang deado siya sa laban, kaya naman sa pagpapatuloy ng laban ay patuloy din ang pagbaba ng kanyang HP. Hindi tumitigil si Suho sa pag-atake kahit madami ang kanyang kalaban at sa pagbaba ng kanyang buhay ay nagkaroon siya ng panibagong skill na resilience at nag-level up din siya ng 5 beses sa laban na to. Nagawa niyang patayin ng mga goblin, ganun na din ang leader nito at makikitang pagod na pagod si Suho sa kanyang laban habang si Beru ay pinupuri si Suho sa napakahusay nitong ginawa pero sagot ni Suho na hindi talaga siya tinulungan ni Beru. Tanong ng system kung tatanggapin daw ba ni Suho ang kanyang reward at nang ito ay kanyang buksan ay matututunan niya na ang Shadow Extraction at naalala ni Beru na ito rin ang skill ng kanyang master. Nagawa niya raw magkaroon ng skill na resilience kung saan tumaas ang kanyang physical defense ng 20% at pakiramdam niya raw ngayon ay isa siyang character na gumagamit ng cheat. Wika ni Beru na ang leveling mechanism ay base sa system na ginamit ni Jinwoo dati dahil isa itong support system para matiyak ang kaligtasan ni Suho. Sa madaling salita raw ay pwedeng isipin ni Suho na akala niya ay isa siyang unawakened person pero yun daw pala ay isa siyang nepo baby na may natural na lakas mula ng isilang. Sa pagsira ni Suho sa runestone ay taglay niya na ngayon ang skill na Shadow Extraction at wika ni Beru na ang skill na ito ay kayang gumawa ng Shadow Soldier mula sa patay at ito raw talaga ang essence ng power na tinataglay ngayon ng kanyang ama. Para daw pala itong necromancy na kailangan niya munang pumatay para makontrol niya ang mas mahina sa kanya at ngayon ay sinimulan niya ng gamitin ng skill na ito pero kailangan niya daw mag-isip ng salita bilang command. Dito ay tahimik lamang si Beru at nang sabihin ni Suho na kailangan ay direct ang kanyang iuutos ay bigla itong nag-blush na para bang alam niya na ang sasabihin nito kaya naman agad sinabi ni Suho ang command na arouse. Dito ay nagsimula ng lumabas ang mga shadow ng goblin kung saan kulay green pa rin ang kanilang itsura at nasabi ni Suho na yun daw pala
wala ang shadow extraction dahil hindi raw ito kagaya ng kanyang inaasahan. Wika ni Beru na karaniwan daw ay mas mahina ang mga bagong shadow kung ikukumpara noong sila ay nabubuhay at sabi muli ni Suho na mas lumit pa ang mga ito at mawawala din pagkatapos ng isang araw. Tanong ni Beru kung wala daw bang skill na shadow storage si Suho at sa pagsagot nito ng wala ay nanlumo si Beru dahil maaaring mababa daw ang level pati ang intelligence ng ating bida. Sobrang ganda raw ng skill nito kapag lumakas na si Suho at sagot ni Suho na naiintindihan naman daw niya ito kung kahit wag na daw malungkot si Beru. Biglang pumalamang tiyan ni Suho dahil 2 araw na siyang hindi kumakain